Hello guys, today we're going to talk about introduction to number system. So basically we're going to talk about the decimal number, binary number, octal number, and hexadecimal number. So now let's move to the first number system, which is the decimal. Decimal number system has base 10. We use in our day-to-day life, and this will be our example 378 base 10. So number 2, binary number. So binary came from Latin word bi, meaning 2 daw, 2, and has base 2. So ito, may tinatawag din tayo na off siya ka on. Wait lang, lagay natin yung first 2. So dito na part off to off, meaning daw walang naman, walang laman. And lagyan natin ng bit. And dito is on, meaning may laman or merong value, may value siya. And lagyan natin ng example. Example 0 ay 1 1 0 1 0 base 2. Kailangan natin ilagay dyan kasi ayun nga, and dito na part makikita nyo is base 10 kaya ganyan. And sa binary numbers meron tayong tinatawag na MSB. Ito yung nasa left, ito yung tawag natin ng MSB. Ano nga ba yung MSB? Ito yung tinatawag natin na most significant bit. Most significant bit. And dito na part, ito yung nasa right, dito na sa right. Ito yung tinatawag natin na LSB, which is less significant bit. And ayun lang po, dito na part. And then punta na tayo dito sa number 3, which is ang octal. So octal number system has base 8, 0 to 7, and this will be our example. So lagay natin dito 0 1 2 3 4 5 6 7. So next one is hexadecimal. So hexadecimal number system has base 16. Sige, lagyan natin yung 0 to 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So paano nga ba nakuha yung paano nasabi na base 16? So yung hexadecimal may mga ano din siya letters, which is ang A, B, C, D, E, F. So bawat letter is may value. Lagay natin. So A is 10, yung B meron siyang 11, ito naman 12, 13, 14, 15. So kung naririnig nyo siguro, hexadecimal is parang siyang hexagon. Isipin nyo, parang siyang hexagon. And meron siyang 6, di ba? And meron din tayong word na decimal. Ang decimal ay meron siyang number na 10. So, tignan nyo. 6 plus 10 is equal to 16. So, ayan. So, pinagpa-plus-plus lang natin yan. Bilangin mo lang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So total niyan is 16, kaya tawag tayo dito na 16. So mag-umpisa na tayo sa first example natin dito. Ito yung first na example natin, which is ang binary to decimal. So paano tayo magko-convert ng binary numbers to decimal numbers? So ganito lang yan. Kailangan ang mas maganda na alam natin yung power of the two tables. So ano na nga ba ito? Power of two tables. So guys, power of the two tables, yung 2 to the 0 power is equivalent pa rin ng 1. So any numbers na nagre-raise sa 0 is equivalent pa rin ng 1. So ilagay natin dito yung table na yun para alam nyo.
So, lagyan natin dito 0, 1, 3, 4, 5, and 6. So, gaya nga ng sinabi ko kanina, lahat na nagre-raise sa 0 is ikaw, kahit na kung ano pa any number na nagre-raise sa 0 is equivalent pa rin yun ng 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. So, paano nga ba nakuha ito? Paano nga ba sila nakuha? So, ita-times mo lang yan sila. Dalawang beses. 4. And, kung dito na part, ita-times mo lang din siya ng 3 beses. 2 times 2 times 2 times 2. Equal to 8. Ayan. Ganun lang siya, guys. Tsaka, mas better talaga kung kakabisado nyo ito na part dito na side. So, let's start. Ito yung example natin. So, dito, mag-uumpisa tayo sa right side dito, papunta doon. So, lagay natin. So, if guys, mapapansin nyo, lagay natin muna 0, 1, 2, and 3. So guys, if mapapansin nyo, yung mga 0 na yan, huwag na natin yung siyang isali kasi naka-off yan sila. Meaning, yung sinabi ko kanina, if off is walang laman o walang value. Kaya dito tayo mag-focus sa may mga laman, which is ang on, naka-on. And ayun, lagay natin 2, yan, lagay natin yung answer niya dito, 2 plus 3, 8. So, next is, ipapo-plus na lang natin itong dalawang to. So, 2 plus 8 is equal to 10. So, yung 1010, pag i-convert mo siya into a decimal numbers is equal to 10. Sorry. 10. So, yun lang guys. Sana na-gets nyo. Next naman tayo, example. Next example is decimal to binary. So, paano natin to i-convert? So, bakit may 2 dito? Kasi, yung binary has a base of 2. So, ang gagawin natin dito is, di-divide lang natin into 2. So, start natin hanggang maging 0 na ito. So, i-try natin para makuha natin yung answer dito. So, 378 divided by 2 divide natin is equal to 89. Yung remainder dito po is 0. 189. Yung answer dito, lalagay natin dito, divided by 2. It's 294. Maganon-ganon din yan, hanggang sa maging 0 po. 94, 2, 4, 7, 7, hanggang sa maging, hintayin na natin hanggang maging 0 po siya. So, 23, and 23 na. 2, 11 divided by 2 is 5. So, 5 divided by 2 is equal to 2. 2 divided by 2 is equal to 1, and 1 divided by 2 is equal to 0. So, ayun. Nakuha na natin yan. So, lagay natin yung remainder nila. 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, and 1. So, ayun po. So,
paano natin siya i-arrange? So, pag-arrange dito is, pataas pa ganun. Magsa-start ka dyan, papunta doon sa, taas. So, ilagay natin dito. 1, wait lang. 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1. So, ayun lang po. Ito na po yung final answer niya. Kukunin natin. Doon, huwag niyo kalimutan guys na pag nakuha niyo yung answer dito is, dito kayo mag-start. So, next example naman natin guys is decimal to numbers to octals numbers. So, ito yung example natin. So, the same lang din kanina, but pinalitan lang natin yung base niya kasi nga octals has base number. So, ganun lang din. I-divide lang din natin sila. So, try natin. 155 divided by 8 is equal to ilan ba? 19. So, 19, wait lang. So, 19, ano ba yan? 19 divided by 8 is equal to 2. So, 2 divided by 8 is equal to 0. So, kunin lang natin yung mga remainder nila. So, this one is 3, and 2. Ayan. So, kanina, di ba, binilang natin siya pataas. So, the same lang din dito. Bilangin lang natin na siya pataas. Tas, ito na yung magiging final answer niya. Lagyan natin 2, 3, 3. Yan na yung final answer niya. If guys nagtataka kayo saan ko nakuha tong remainder nila, so ipagta-times nyo lang tong dalawang to. 8 times 19, yung answers niya is ima-minus nyo siya into 155. Kung anong matitira guys is yun yung magiging answer niya dito. And next na tayo is the decimal number to hexadecimal number. So ito yung magiging example natin. So, pinalitan lang din dito. Kasi nga, yung hexadecimal has base 16. So, lagay na natin. So, i-divide lang din natin sila. So, try natin. 155 divided by 16 is equal to 9. So, 9 divided by 16 is equal to 0. So, gano'n lang siya kabilis guys. Divided by lang siya. Tapos, kunin lang natin agad yung remainder nila. Bale, 11 and then 9. So, ganun lang siya guys. Bilangin lang din natin siya. Lagyan natin siya pataas. Pataas guys. Pag nilagay nyo siya dito is, dito kayo mag-start sa baba bago siya lagay siya. So, based doon, sa mga letters is, itong part na to is magiging B. Kasi B, ang value niya is 11. So, ilalagay natin dito. Unahin natin sa baba. 9B. Isang hexadecimal numbers into binary. So, kunin natin yung possible na value niya into a binary. So, lagay natin dito guys, A, 5, and 6. So, dito guys is mahahati siya. Hahatiin mo siya. So, ayan guys. So, lagay natin dito, 1, 2, 4, 8. Same lang din dito. 1, 2, 4, 8. And 1, 2, 4, 8. So, bakit nga ba 4? Kasi nga hexa siya. Kaya nga 4 lagi. So, kunin na natin yung possible na value nito. So, lagay natin dito. So, hahanapin natin yung something na will add into 6. So, same lang din dito. So, 4, 5, 6. So, at 2 plus 4 is equal to 6. So, 0, 1, 1, and 0. And same lang din dito yung mag-add something na will add into 5. So, 1 plus 4 is equal to 5. So, dito 1, 0, 1,
0. Bale, itong side na to is wala na to. Burado na yun kasi ito lang yung kinuha natin eh. So, same lang din dito. Yung A is equivalent to 10. So, hanapin natin yung something na will add into 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, itong tatlo, yan lalagay natin. Magiging 0, 1, 1, 1. So, ganun lang siya ka-base, guys. Ito na yung ano na niya. Tamang answer niya. Lagay natin. Base 2. Kasi nga, binary has base of 2. Lagay natin lang dyan. Ito yung final answer niya, guys. 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 2. Ganun lang siya kabilis, guys. Okay lang, guys. Thank you for watching, guys. And